Shoutout po. Lipat naman tayo mga kababayan. Kahapon po, naging controversial din po mga ka-GP Natics. Etong pirma. Kanina o kahapon ipinakita natin si Congressman Sandro Marcos, isa sa mga nanguna sa pagpirma dito sa impeachment kay Sara Duterte. At tuluyan na nga pong na-impeach mga kababayan, a total of 215 votes. 'Di ba? Ngayon, hinahanap ng taong bayan. Bakit daw itong si Erwin Tulfo na nasa lineup ng Bagong Pilipinas, etong sila Camille Villar, ay hindi po bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, wala akong pakialam doon sa Villar. Dito ako kay Erwin. To tell you honestly, nadismaya ako bakit hindi po siya pumirma, mga kababayan. Pero sumagot sa bashers itong si Erwin Tulfo, mga kababayan, kung bakit daw po siya hindi pumirma. Marahil ang iba sa inyo ay nakita na kung ano ang kanyang rason. Bakit? Kasi kanina, habang naka-live po ang Senate, itong nagsasalita si Cheese Escudero, ay nakita ko na nanonood din si Erwin Tulfo at tinanong ko po siya, mga kababayan. At sumagot naman. Pagsagot niya, ito po yung sinabi niya doon sa mga bashers at doon sa mga nawala ang tiwala sa kanya. Yes, totoo. Marami po ang nawala ang tiwala at parang nabawasan, mga kababayan, ang boto or boboto dito kay Congressman Erwin Tulfo. Bakit, GP? Ito po yung kanyang sinabi. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po yung kanyang rason, mga ka-GP Natics. Sabi niya, sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon, February 5. Hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil iniwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo. Ilang buwan na lang bago ang halalan at magkakaroon ng bagong grupo ng mga senador na sisiyasat sa mga ebidensya. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Sakaling maging senator judge po tayo na magbigay ng tamang hatol o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya ng magkabilang panig. Gayunpaman, habang wala pa tayo sa pagkakataong iyon, patuloy po tayo sa ating laban para maayos ang buhay ng mga Pilipino. Patuloy ang ating trabaho at pagiging kakampi ng mga inaapi. Mga kababayan, bago tayo tumukoy sa statement nitong si Representative Erwin Tulfo, tingnan natin yung buong konteksto nito. Bago yung kanyang rason kung bakit hindi siya pumirma. Kasi sinasabi dito, mga kababayan, ay pwede siyang maging senator judge. 'Di ba? Pwedeng maging senator judge. Ibig sabihin ba, mga ka-GP Natics, correct me if I'm wrong, naniniwala, sigurado sila, hindi naniniwala, sigurado sila na ang gagawin po na impeachment against Sara Duterte, yung impeachment trial doon sa Senado ay mangyayari po ng 20th Congress. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Please, type 1 kung if you agree or type 2 if you are disagree na ito ay hindi mangyayari sa 20th Congress. Kasi dito, nakikita ko na marahil nagtataka ang iba, nagagalit din sa Senado. Sabi kahapon, 'di ba, si Joel Villanueva nagsalita, nag-adjourn ang Senado. Ang sabi nila, sila ay magbabalik, mga kababayan. Magbabalik po kailan? June 2, alas 3 ng hapon. 'Di ba? So ibig sabihin matagal. Marami nagalit. Sabi sa mga senador, gago kayo, mga senador kayo. Ayaw nyong gampanan. Kayo ay tumataka sa inyong mga tungkulin. Kaya lang, naisip-isip ko sa salita na to ni Erwin Tulfo, mukhang nakaplano talaga ang lahat. Kahit nga itong yung biglaan di ba kahapon nung balita natin, biglaan nagkaroon paggalaw diyan sa kamera, paglakad at pagkalap ng mga pirma. Hindi yung solicita, pagkalap, ibig sabihin yung mga pumirma. Di ba? Nagulat tayo. Huling araw ng session, mga kababayan, biglang-bigla na merong impeachment
na ganito, na na-fast track pa agad. Tapos pagdating sa Senado, pagpasa ni Secretary General Reginald Velasco, eh bigla naman itong si Villanueva, sinabi niya, session is adjourned. Magbabalik daw sila sa June 2. At nung sa sinasabi ni Erwin Tulfo, mga ka-GP Natics, parang totoo nga po na ang mangyayari, aantayin muna nila yung new set of senators para umpisahan ang trial. At isa pa, nakikita ko rin na isa rin ito sa estratehiya ng administrasyon ngayon to know kung kanino yung mga senador kakampi. Ito ba ay Sara or ito ba ay maka-administrasyon? 'Di ba? Kayo mga kababayan, pangalawang tanong ko sa inyo, naniniwala, punta naman tayo doon sa rason ni Erwin Tulfo. Naniniwala ba kayo doon sa kanyang paliwanag? Kayo ba ay convinced na kaya hindi siya pumirma dahil ayaw niyang maging bias or ayaw niya magkaroon ng kulay? Halimbawa, siya po ay nanalo at maging senator judge. Mga kababayan, kasi ako naniniwala na ako na itutuloy ang impeachment trial kay BP Sara hindi ngayon, during the 20th Congress. 20th Congress. Sabi ni Patrick Lopez, still sabi ni Choi Sam, still vote for Erwin. Sabi ni Patrick, nope. Sabi ni Arlene Villamor, no. O sabi ni Jesse Martinez, lazy senators, they are funding a 27 billion Senate building, a waste of people's money for their comfort. Sabi ni Dodi Malabanan, good afternoon daw from Anchorage, Alaska. Ako, sabi ni Clarita McCoy, ako ay naniniwala kay Erwin. Sabi ni Ma'am Lori Pajardo, no. Carmen Lee, gusto ko lang makita yung poll nyo. Emily Basog, hindi din daw. Mga kababayan, sabi ni Ryan Vincent Cordoba, hindi nga. Choi Sam, no vote for PDP Duterte's allies. Okay? Sabi ni Felicidad Nagatan, no. That is deception. Okay, sige. Aantayin ko yung mga comment ninyo. No, Michelle Makasinag. Ma'am Leticia Fernando, yes daw siya. Ma'am Lolita Douglas, ilagay sa kubeta yan si Erwin. Sige. Ayaw ko bumoto ng senador na duwag. Marby TV, Nicole Dalupang, Evelyn de la Peña, no daw sila. Hindi raw sila naniniwala, mga kababayan, kay Erwin Tulfo. Ako naman ito magkakaiba man tayo ng pahayag or magkakaiba man tayo ng ating mga saloobin, mga kababayan. Perhaps, I am not really certain, di ba? I am not really certain to his reason why, bakit ayaw niya na pirmahan o pumirma, mga kababayan. Kasi I was expecting na sasabihin lang niya talaga siya ay absent o wala siya kahapon, pero nandun siya. Pumirma naman yung kanyang mga si Raprap, si Jocelyn, pumirma naman sila. Now, yung sagot ni Erwin Tulfo, ayaw niyang magkaroon ng kulay, ayaw niyang ipakita na siya ay bias, mga kababayan. Ako naniniwala. Ako po ay naniniwala. Naniniwala ako kay Erwin Tulfo. Sorry, kung magkakaiba tayo ng opinion, okay lang yan. Okay lang yan. Walang, kaysa naman, tingnan nyo ang mga rason ko kung bakit ako naniniwala. Unang-una, kaysa Duterte allies, ang iboboto ko, Erwin na ako. Nakita ko kung paano naglingkod si Erwin Tulfo sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos when he was the Secretary of DSWD. Nakita nyo yun. Mga kababayan, maagap. At kahit na natanggal siya sa pwesto dahil sa eligibility, 'di ba? Dahil nga siya ay US citizen noon, inilalaban, nahuli yung kanya mga papers nang siya po ay tinanggalan ng US citizen. Pero parang wala tayong narinig na against kay Rapi Tulfo na sinabi niya sa gobyerno despite the fact, mga kababayan, na siya ay natanggal. 'Di ba? Hindi na siya na-appoint muli. 'Di ba? Unlike po nung mga
sila Vic Rodriguez, unlike nila Trexie Cruz Angeles, unlike nila Harry Roque na hindi nabigyan ng pwesto, sila Glenn Chong, yung mga taong yon. Kung isipin natin mga kababayan, meron bang masamang bunga si Erwin Tulfo sa administrasyon? I don't think na meron. Nakikita ko wala naman. Kasi maayos sila noon. Pinagmamalaki pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung serbisyo, yung trabaho ni Erwin Tulfo. Kung hindi man siya pumirma, mga kababayan, kung kayo ay hindi naniniwala, pero ako naniniwala ako, tama naman yon, 'di ba? Tama naman na wag total 215 na yon. No need na yung boto nila Erwin Tulfo. Hindi na kailangan yon kasi 102 nga lang, 103 lang yung kailangan na pirma. Sufficient na yon. That's too much. That's enough na number ng gustong ma-impeach si Sara Duterte. Ako nga sa totoo lang, iniisip ko nga noon kasi nung tayo ay nag-a-analyze, sinasabi ko, baka 150 lang ang pumirma dyan. The rest, hindi na yan kasi kahit papano, maraming mag-aalangan, di ba? Dahil sila tumatakbo. Pero, above the expectation, 215, mga kababayan. Pero still, ako ay mananatili dun sa ground ko. Hindi naman kailangan na pumirma ng iba kung tutuusin, pero much better kung pipirma ka. Now, with the reason of Erwin Tulfo, mga kababayan, tama lang sa akin yun. Na hindi dapat mabigyan ng kulay na baka mamaya kapag pumirma siya at nanalo. Ibig bang sabihin yan, GP? Tawag dito si Erwin Tulfo ay talagang naniniwala na siya ay mananalo? Siguro, sa kanya yon, mga kababayan, sarili niyang opinion yon, may tiwala siya sa sarili niya na makakapasok siya sa top 12. Diba? Baka nga mag number 1 pa. Hindi natin alam. Pero kapag siya po, alimbawa, granting na nanalo si Erwin Tulfo, naging senator judge siya, or, senator judge, diba? Tapos, siya ay pumirma noong pag-impeach kay BP Sara, do you think hindi magkakaroon ng kulay, mga kababayan? Tama naman na magpahayag, tama naman na maging matapang. Pero sa akin, yung rason niya, yan ay masasabi kong pagbibigyan ko. Hindi, pagbibigyan ko kasi tinitingnan ko yung mga ibang aspeto eh. Meron ba siyang sinabi sa Pangulo against sa Pangulo natin? Tingin ko wala. 'Di ba? Wala siyang binitawan na kahit isang salita against the government kahit siya ay tinanggal. Sabi ni Rolando Tica, simple lang, sentido komon lang, ang mga di pumirma either namamangka sa dalawang ilog. Malinaw na ang simpatya nila ay kay Sara pa rin. Pag nanalo yung mga yan, sisip-sipulo yan sa mga Duterte. No to Bong Revilla, Camille Villar at Erwin Tulfo. Bahala kayo, okay lang kayo. Pero ako, doon sa Revilla, hindi ako boboto dyan, mga kababayan, at Villar. Diba? Doon ako kay Tulfo, kahit papano. Hindi ako magpapaka-plastic sa inyo, ha? Diba? Iba naman kasi, magkakaiba tayo. Kung baga sa akin, katanggap-tanggap yung rason ni Erwin Tulfo na tama lang na hindi magkaroon ng kulay. Mga kababayan, isipin nyo kasi kung sasabihin lalo ng taong bayan, wala, syempre, yung mga taong yan, kaya inantay yung 20th Congress dahil alam nilang sigurado na silang mananalo yung mga tao nila at yung sa 20th Congress na mananalo, sigurado yan ay anti-Sara. 'Di ba? Ayaw naman natin pumunta tayo sa ganun. Kaya nga itong si Bato na pro-Sara, mga kababayan, ay gusto natin halimbawa kung nanalo lang, ay mag-inhibit. 'Di ba? Mag-inhibit bilang isang senator judge. Sabi niya TJR, bumaba ang presyo ng bigas dahil nagbantay si Erwin Tulfo. Ganun siya katutok dati nung siya po ay nasa DSWD, mga ka-GPnatics. At talagang masasabi ko kasi kasama kami sa mga relief operation ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Erwin Tulfo noon, mga kababayan, masigasig. 'Di ba? Sobrang sigasig at gusto talaga niyang makatulong sa gobyerno. Okay?
Sabi ni Beauty, okay lang yan, Kabsat, may kanya-kanya tayong choice. Tama naman, di ba? Oh. Sabi ni Sir Tony, ayaw ko rin sa bilyar at trivia. Parehas tayo. Ine, kung kanino siya, yun ang maliwanag sa hindi niya pagpirma. Well, again, magkakaiba po tayo ng ating mga opinion and I respect your decision na hindi kampihan si Erwin Tulfo. 'Di ba? May kanya-kanya naman tayo. Ayoko naman na sabihin sa inyo, "Hoy, iboto nyo si Erwin Tulfo, ganito ganyan." Basta ako, binigay ko yung opinion ko, binigay ko yung rason kung bakit gusto ko pa rin siya. And katanggap-tanggap sa akin yung rason niya. Tama para sa akin 'yun. Okay? Oh. Oh, sabi ni Lorna Dakanay, kay Tulfo na lang ako kaysa sa mga pro-China.